bawat sulok ng bansa. May kwento, may boses na nais marinig. Ito ang programang nagbibigay daan sa mga tinig na madalas ay hindi naririnig. Sa bawat usapan, sa bawat opinyon, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mamamayan. Sa panahon ng ingay at kalituhan, may mga tinig na kailangang pakinggan. Ang espasyo ng bayan, ang entabladong walang kinakatakutan. Vox Populi, ang boses ng bayan. Magandang gabi, Pilipinas! Welcome sa bagong tambayan ng tunay na opinyon ng taong bayan. Vox Populi. Dito, ang boses mo ang bida. Sa bawat episode, sisilip tayo sa pulso ng publiko tungkol sa maiinit na usaping pambansa. Mula politika, pamamahala, hanggang sa isyong direktang makakaapekto sa buhay ng bawat Pilipino. At ngayong gabi kami ang inyong mga host. Ako po si paring RJ. At ako naman si Jay Guevara. Ako naman po si At ako naman si Banat Bay. Ako naman po si Boss Dada. At ako naman po si Coach Oli. At ako naman, siyempre, Black Argona. Wala lang iba. Kaya tara na, makisali, makisa at makibahagi sa talakayang nagbibigay liwanag sa ating mga pananaw. Ipakita ang inyong opinyon, magtanong at maging bahagi ng pambansang diskurso. Ito ang Vox Populi, ang boses ng bayan. Magandang gabi mga Banateros worldwide. Like and share lang po sa ating broadcast ngayon. Mapapanood tayo ng live sa Vox Populi Facebook page, Banateros Facebook pages at sa YouTube. Ayan, naku, mainit na balita mga Banateros. Yung napakalungkot na nangyari kahapon. Pero matanong ko lang, Banat Bay, ikaw ba ay nalungkot doon sa ICC decision patungkol sa interim release ni Pangulong Duterte? Ine-expect mo ba yun o anong iyong masasabi? Wala akong ine-expect. Yun eh. Wala akong ine-expect na lalaya dahil mabibigyan ng interim release. Dahil una, kitang-kita mo naman itong karakas nung yung judge di ba? Simula pa lang nung bitaw niya, medyo tablado na kaagad yung mga opinion ng ating defense. At makikita mo rin na talagang medyo sa una pa lang nakikinig na sila doon sa mga opinion ng mainstream media, mga opinion ng tao at hindi nakabase sa ebidensya. Yun yung una pa lang bitaw niya, na mga una pa lang na sinasabi niya, ramdam mo na Ramdam mo na wala na. Simula pa lang, pinakikinggan na nila yung mainstream. Paano pa? Alam naman natin ng mainstream media, sa ano yan sa Pangulong Duterte. Coach Oli, ikaw, ano ba ang mga opinion at saka nakukuha mong reaksyon mula sa iyong mga followers and viewers? Halo-halo. Actually, may mga nalulungkot and meron ding ine-expect ganito na mangyayari. Kasi unang-una pa lang, hindi ko makalimutan, nung binitbit si Tatay Digong papunta sa Dahig, nandito kami, kino-cover namin yon natin nasa SMNI. Ang sinabi ko noon, possibly, I hope I'm wrong, but I think I'm right, na huling pagkikita na natin kay PRRD yun. Kasi itong ICC,
is not it's a political court. Parang kongreso yan eh. Tingnan mo sa kongreso, ang gustong ipa-impeach yung 150 million na confidential funds, pero yung bilyon-bilyong ninakaw nung pinsan ng presidente, hindi mapa-impeach. Same thing dito. This is political. Ang masakit nito, merong say dito ang ibang bansa. Ano to? Pinopondohan to ng ibang bansa. Kaya nga tayo, ibinigay na natin yung soberanya natin sa ibang bansa eh. Control tayo. Malamang-lamang ito ng Amerika. Kaya masakit eh. Dahil nabalik tayo sa dating isinuka natin, damay tayo. Master Judea, nasa ano kayata niyan eh? Nasa Bicol kayata habang nagaganap. Yes, nasa Bicol. Pero nakasubaybay ako. Kaya nga, kamusta naman ang iyong mga followers patungkol dito sa desisyon ng ICC? Well, sa atin, brother, wala naman wala naman talaga tayo ibang inaasahan kundi ito. Kumbaga, we still hope na maiba yung desisyon ng ICC. Pero ito kasi, ito yung isang bagay na kapag sinimulan mo ng mali, matatapos ito ng mali. Ngayon, marahil ay nandyan pa sila, marahil ay naiipit pa nila si Pangulong Duterte, but there will come a time na babalik na din ang mundo. Kasi eto nga, sinimulan mo ng mali, matatapos ito ng mali. At ang nakakatawa dito sa Pilipinas, yung isang tao, isang presidente na naglinis at lumaban sa mga adik, ipina-kidnap ng inalaan na adik. Ikaw naman, paring Jay. Paring Jay, ha? Paring Jay. Oo, kamusta naman ang iyong ano masasabi mo dito sa desisyon ng ICC patungkol sa rejection ng interim release ni Pangulong Duterte? Nakakalungkot na nakakatawa. Unahin natin yung nakakatawa. Ngayon lang natin nalaman na si Imelda Papin, na nasa ICC. Nasa ICC. Wala. Ay, hindi ba yan? Kala ko si Imelda Papin. Claire de la Fuente yata yan. Ang nakakalungkot dito, yung naging best presidente ng Pilipinas ay, yan nga, pinapahirapan. Pero yung sinasabing adik na presidente, na nanggaling pa sa bibig ng kapatid niya, malaya. At hanggang ngayon, alam niyo yun, parang sinasamba pa ng mga makakaliwa at ng mga dilawan na kung saan ilang taon silang nagsukahan. Ang nakakalungkot nga dito baka hindi natularan etong mga ganitong kasing galing na presidente ng iba pang mga susunod na mga magiging presidente, kasi katulad niyan si Pangulong Duterte, ginawa niya lahat para sa bayan. Tapos ang sukli, yung pagpapahirap sa kanya. Nakakatakot na baka wala ng presidente na gumawa ng maayos na na kanilang gawain dahil baka matakot dahil nga dito sa ginawa kay Pangulong Duterte. Ayun, ito, Sir Jack. Ikaw, ano naman ang iyong opinion patungkol dito? Alam natin na si Pangulong Duterte para sa mga Pilipino ang pinakamagaling, pinakamaayos na presidente. Pero ito, iba ang naging desisyon ng ICC. Para sa akin, Para sa akin. para sa akin, wala kasi ng puso, mapapasko, Kahit man lang pala kasi man lang puso lang yung pasko, kakaliw palit nyo ulit. Diba? Pero ngayon, para sa akin, hindi ako nawawala ng pag-asa, pero hanggat nakaupo yan, mga yan, medyo malako Gagawin nila lahat, di ba? Kahakwat ng ibang lahi. Kawawa tayo Yun lang. Sana makauwi siya. Umaasa tayo lahat. Paring RJ, bago natin buksan yung ating topic, kasi didiscuss natin kung ano yung mga grounds, ano yung mga grounds na ginamit ng mga lawyers defense ni Pangulong Duterte na nireject ng ICC. Anong masasabi mo dyan sa desisyon? Sa palagay ko, kahit si PRRD, expected na niya na ganun tang magiging desisyon. Kasi biruin mo, hindi siya dumalo doon. Kumbaga, pwede naman.
At isa pang iniisip ko dyan para hindi mapukaw yung damdamin at hindi magalit. Lalo yung mga Pilipino, talagang hindi na siya nagpakita sa mga tao. Isa pa, based sa sinabi ni Attorney Harry Roque, yung ICC, malapit na daw i-demolish yan. Nung mga panahon na yan, nung bago si PRRD. Kasi wala nga silang kaso na nililitis. Ngayon, si PRRD kasi is a big fish. Sikat na sikat si PRRD sa buong mundo. Kaya parang ito na yung pagkakataon nila na hindi sila ma-demolish. Ngayon, hindi talaga nila papakawalan yan si PRRD. Kasi once na pinakawalan nila yan o hinayaan nilang matuloy yung interim release, parang mangyayari niyan. Wala talagang pinapakita lang sa buong mundo na wala talagang kwenta yung ICC. So gagawin talaga nila ang lahat para nga naman hanggang sa dulo, hanggang mapapakinabangan nila si PRRD, hindi nila papaalisin yan. Ngayon, merong sinabing batas dyan patungkol sa dito sa dahig. Pag 80 years old na daw ang isang nakakulong, pinapakawalan na daw nila. So, eto si PRRD is 80 years old na. Bakit? Hindi, pero alam mo, pag-usapan din natin kasi since ang ating is tungkol sa boses ng bayan, importanteng yung topic na may mga netizen na sinisisi si Attorney Kaufman. Anong masasabi ninyo dyan na sinisisi si Attorney Kaufman tungkol dito na parang mahina daw yung defense? Anong masasabi nyo? Hindi, ako simulan muna natin dito, Banat Bay, sa yung anim na nila, parang yung appeal nila. Bali merong kasing appeal yung defense, 6 yun. Pag-usapan natin yun, and then puntahan natin yung mixed comment sa mga netizen at sinisisi si Kaufman. Yung unang-una na depensa is panganib na tumakas or flight risk. Banat Bay, do you think, kasi nireject nila yun according to ICC, malaki daw ang posibilidad na tumakas si Duterte dahil sa kanyang political network at impluensya, posible raw na makatakas at umiwas sa proseso. Hindi daw tiyak na hindi nga siya tatakas dahil, ayun nga, marami siyang suporta dito sa Pilipinas. So, panganib na tumakas, flight risk, Banat Bay. Paano magiging flight risk nasa ibang bansa? Kontrolado naman nila yung gobyerno dun. So, hindi flight risk yun. Yun, napaka-obvious na Yung mga dahilan nga, medyo wala na. Sabit lang ang dahilan ng ICC. Dahil una yung sinasabing flight risk, napaka-imposible nun. Napaka-imposible nun dahil gobyerno naman kahit naman siya palabasin, nandun pa rin. Paano tatakas yan? Ganun ba kahina ang Netherlands para mapatakas siya? Hindi katulad yan sa Pilipinas na ang higpit-higpit ng immigration pero yung taga-Pogo nakatakas. Hindi naman ganun ang Pilipinas Netherlands yan, napakahirap dyan, napaka-stricto dyan. Lalo na European, hindi ho ganun kadali na umalis ho sa buong Europa. Kaya malabo yun. Alam mo, para sa akin, mas maganda talaga nandito si PRRD. No? Kahit nakakulong o nasa ospital, maganda nandito. At least nasa bayan niya. Yun naman ang hiling lang natin Yung excuse na yon na baka makatakas, may flight risk, medyo pangtanga yun. Kasi pangtangang palusot yun. Kasi bakit hindi nyo dalhin? Halimbawa, dalhin mo rito si PRRD, diretso mo sa ospital. Tapos pabantayan nyo kay Torre. Kasi total, ang galing magbantay ni Torre. Nabitbit nga siya doon, nakidnap nga siya doon, di umano, dahil hindi pinadaan. Hindi dumaan to sa due process So kaya nga tinatawag itong kidnapping. Nadala nga doon Di, bigyan nyo ng silbi si Torre. Total, ginawa nyo PNP chief 1 linggo ata. So para hindi naman siya nakakahiya, dalhin nyo dyan, di pabantayan. Tapos, makakatakas ba yan? Nabitbit nga niya ng malakas kaya niya rin bantayan. Di ba? As simple as that. Flight risk, parang malabo ata yun. Kasi unang-una, kung si Pangulong Duterte ay tatakas siya noon pa hindi na nagpahuli yan. Hindi na umuwi ng Pilipinas para harapin itong kaso niya. So, kung tatakas siya ngayon, bakit di pa niya ginawa noon? O tama yung sinabi ni Coach Oli
wala namang trabaho si si Torre, pagbantayan na lang kay PRRD. 'Di ba? Tsaka paano naging flight risk? Si PRRD, sabi nga ni kanina, kilalang kilala to sa buong mundo. Kahit saan magpunta ito, makikilala ng tao. 'Di ba? Kahit tumakas si PRRD dahil siya ay kilala ng halos lahat ng taong Pilipino, even sa ibang bansa, hindi siya makapagtago. Tsaka paano flight risk yun? Jay Guevara, nasa Hong Kong nga. Sinabihan na siya na pag umuwi ka, huhulihin ka. O anong ginawa ni Pangulo, Jay? Di ba? Hindi nga yun, umuwi yun. At talagang hinarap niya tong kasi, di ba, nung nasa Hong Kong pa lang, sinasabi niya na may aaresto sa kanya. So doon mo makikita na na wala sa bokabularyo ni Pangulong Duterte ang pag-iwas. Katulad na nga lang yan, di ba? Inamon niya na dati. Etong mga nagrereklamo sa kanya, nakasuhan niyo ko dito sa bansa natin. Basta dito sa bansa natin. Alam niyo sa totoo lang tong ginawa ng administrasyon ng pagkidnap kay Pangulong Duterte. Binastos talaga nila yung justice system dito sa bansa natin. Biruin mo, dapat dito muna litisin yan si Pangulong Duterte, pero itinakbo agad nila doon. Tsaka paanong tatakas? Kung yung pagdakip nyo nga, hindi naman pumalagyan. At hindi nga, partida Vice President pa yung anak niyan, pero hindi man lang nila. Kaya nga yung iba sinasabing makapangyarihan ng mga Duterte. Paano magiging makapangyarihan? Una-una yung pagdakip nga sa kay Pangulong Duterte, wala nga din silang nagawa noon at talagang hindi nang laban itong si Pangulong Duterte. Kahit man lang sana, kagaya ng sinabi ni Sir Jack kanina, na kahit etong Pasko lang sana pinagbigyan. Kaso sa totoo lang etong flood control kasi ngayon kay Pangulong Duterte talaga nalaman to ng taong bayan Doon talaga Diyan talaga nalaman ng mga Pilipino yan, kaya sobrang gigil ng mga kurakot diyan kay Pangulong Duterte, lalong-lalo na yung mga makakaliwa. Sir Jack Argota, kung maririnig mo yung mga sinasabi yung statement ng ICC, possibility yung ginagamit nila. Possibility of. Posibilidad lang yung kanilang pinagbasihan. Hindi siya factual. Na makatakas na. Oo, parang may posibilidad na siya ay... Wala pa silang kuya. Wala pa silang common sense or wala pa silang mata. Tignan mo, hirap na lumakad yung matanda. Di ba? Pag lumakas, ang hirap buhatin yan. Di ba? Para sa akin, kantawan lang yung nila mga rason. Di ba? Pero kung may puso kayo, makakawalan yan Kasi wala namang nasampang kaso sa kanya. Di ba? Gulastos na nila yung sarili nating sistema Di ba? Sana, maawa naman kayo. Kahit Pasko nga lang Pasko lang, tapos kung nakukahan, uli na siya. Balik na sa akin. Pero mali yung sinabi nitong dalawang nasa tabi ko. Bakit? Na si Torre daw ang magbabantay. Dapat si Marcos. Yun. kasi hindi natutulog. Hindi natutulog yun. Laging dilat yun Sa bagay. Diba? So, kayang-kaya niyang bantayan yun. Tsaka may extraordinary power. Ano yan? Nakakausap niya yung tatay niya. Yun. Kaya Dapat ganun ang dun Ito, paring RJ, yung pangalawa na inilatag ng depensa na nireject nila at sinabi ng ICC, panganib na makaapekto o makaharang sa investigasyon. Ayan. So, parang sinasabi ng ICC na pag pinalaya siya, baka ma-impluwensyahan niya yung mga biktima, matakot niya yung mga biktima, maharas niya yung biktima. Nanalo daw siya bilang isang mayor. So, ibig sabihin, meron pa siyang koneksyon. So, anong masasabi mo dyan? Hindi ko nga maintindihan dito sa mga to bakit nila binabato yan kay PRRD. Alam naman natin na abogado to. So, lahat ng galaw niyan, lahat ng basehan niya, binabase niya sa batas. Mas masasabi natin ngayon dito, itong gobyerno natin ang
nagbe-bend ng law, di ba? So, baka sila ang gumawa nun. At imposibleng maapektuhan at hindi yan gagawa ng dahilan para masira siya. Alam naman natin yan si PRRD na sumusunod lang yan lagi sa batas. Ito, speaking of maapektuhan yung investigasyon. Maharang Maharang yung yung investigasyon. investigasyon. Influential daw siya. Kasi kung influential nga, hindi madadala dyan si PRRD. Una, wala na siyang posisyon. Hindi na siya mayor. Yes, nanalo siya. Possibly, may influence pa rin siya. Pero not enough para itakas siya. Kasi kung yung influence niya ay enough, wala siya dyan sa loob. And eto, maisingit ko lang, pasensya na, kasi pag ang usapin ay patungkol doon sa maimpluwensyahan ang investigasyon, hindi maalis sa isip ko na dapat talaga si Bongbong Marcos ay mag-resign na. Hindi dahil siya ay guilty. Hoy, delikado yan. Nuhulihin ka daw, sabi ni Boying. Hindi. Pag pinag-resign Sinabi yan daw. sa akin yung mga abogado. Ni Atty. Torion. Attorney Torion, si Attorney Hindi, kahit si binabanggit ni yan. Ni Attorney Bondok. Topacio, Si Jimmy Attorney Jimmy Bondok, tsaka basta marami. Kasi mo naman niya, kusang loob hindi mo naman pinipilit siyang bumaba, siyang magre-resign. Bakit? Ito kusang loob. Speaking of, yung guilty ka man or hindi guilty, hindi po yun ang issue. Ang issue dito, yung anak mo, yung asawa mo, yung pinsan mo, yung bayaw mo, meron ng paratang na nagnakaw. So kung talagang gusto mong maibalik ang tiwala ng taong bayan doon sa investigasyong ginagawa mo, dapat mag-resign ka para masabi mo sa taong bayan, ops, papatunayan ko na yung asawa ko ay hindi magnanakaw. Papatunayan ko yung anak ko ay hindi adik. Bababa ako at hahayaan ko ang investigasyon ng wala akong impluensya. Ang problema dito sa kanya, wala naman siyang ino-offer na na ebidensya. Tanggi lang, puro tanggi, tapos ibibintang nila sa Duterte, ibibintang nila ko Saldico, etc. etc. Itong isang reason bakit nila nireject yung panganib na magpatuloy sa pag-commit ng krimen. Ayon sa pre-trial chamber, may panganib na kung palalayain si Pangulong Duterte ay magpapatuloy sa krimen. At jurisdiction ng ICC o mga kaugnay na gawain. So sa tingin mo, Banat Bay, itong si Pangulong Duterte makakapag-commit pa ng krimen sa edad niya na ito? Wala na siya sa posisyon, do you think? Kasi yun ang isa sa mga pinagbasihan nila, bakit nila nireject. Sa totoo lang, medyo ako sa mga dahilan nila. Parang, para sa akin hindi ko nga alam ba't pa natin pinag-uusapan. Wala namang kwenta lahat ng sinasabi nila . Kasi nga matanda na nga, wala na nga itong kakayanan, wala pa sa kapangyarihan, wala lahat . Yung binibigay nilang dahilan para, kasi pinakasinasabi nila may threat si PRRD dahil nanalong mayor, marami pang followers, ganon-ganon. Wala lahat yan. Kalokohan niya kasi wala sa posisyon si Pangulong Duterte. Pangalawa, si BP Sara Duterte, alam naman natin, ginigipit nga rin ng pamahalaan ni Marcos. Wala talaga. Walang kwenta yung dahilan nila. Lahat ng dahilan nila. Master Judea, isa pang ginamit nila is kulang o hindi sapat ang garantiyang ibinigay para sa conditional release. Sa tingin mo? Sa akin, doon muna, baka magawa ni PRRD yung mga dati na ginagawa, nasabi-sabi nila. Malabo yun kasi katulad yan ng naka-house arrest may mga bantayan Babantayan siya at all eyes on him. Paano pa siya makakagawa Baka hindi nga siya makakilos ng normal na tao. So now, yung question mo ulit, Boss D? Na kulang o hindi sapat ang garantiyang ibinigay para sa kanyang conditional release. Ano pa bang rason ang kailangan ninyo na yung edad nga lang niya na 80 anyos Isa ng dahilan yun kung bakit nyo siya dapat palayain. Diba? Yung edad niya at yung health niya ngayon,
na inirereklamo, hindi naman inirereklamo, yung ibinabalita ng kanyang doktor, ng kanyang pamilya, isa na yon sa mga dahilan kung Hindi. bakit siya pwedeng... Ang tinatanong nga doon, ang sinasabi nga ng opposition doon, hindi naman siya ang gagawa. Yung iba. So, yung influensya niya, yung network niya, yun ang gagawa daw ng threat. Ano masasabi mo doon? Sa akin, di ba yung pag naka-house arrest ka, bantay sarado ka pa rin. Hindi mo pa rin magagawa yung normal mong ginagawa. Bibigyan mo sa PRR ng telepono. Minsan nga, bawal mag-telepono So, sa akin, sa akin sa akin, hindi na all eyes on him Hindi na siya makakagawa kung sakali man na meron na at gagawin niya kung yung mga binibintang. Unang-una, kami nga ay naniniwala na hindi niya ginawa yan noong bago nyo kidnapin. Ngayon pa kaya na pinag-iinitan siya ng gobyerno ni Bongbong Marcos, syempre, ikaw hindi mo naman ipapahamak yung sarili mo. Mag-iingatan mo na makagawa ka ng mga bagay na ibinibintang sa'yo. Hindi ako naniniwala dito sa mga pinagsasabi nito kasi unang-una nga, mali na itong ginawa nila. At maliwanag na itong ginagawa nila ay pamumulitik at magpapabagsak sa mga Duterte para mawalan sila ng malakas na kalaban sa pamamagitan o sa pagkatauhan ni BP Inday Sara. Yung kasi yung insufficient conditions for release, usually, di ba ICC naman, Banat ang tsaka Coach Oli, ang magbibigay ng mga conditions na yan, pwede naman nilang gawing, ayun nga, house arrest, 24/7 monitoring, isurrender yung passport para hindi makabiyahe, yung no contact orders, pwede rin naman na i-guarantee ng host state or yung mismong host state magbigay ng kanyang restrictions, 'di ba? So bakit parang dininay yung part na yon, Coach Oli? Yun yung sinabi ko, yung una pa lang, kasi this is a political court. So political lang yung tumatakbo diyan, hindi yan paiiralin yung batas. Papansinin niyo, hahanap yan ng butas para magstay kasi they need PRRD doon sa loob. Pero yung sinasabi nyo na baka ituloy yung krimen pag nakawala siya, hindi po. Hindi totoo yan. Kasi kung ganyan talaga ka-impluensya si Tatay Digong, halimbawa yung binibintang sa kanyang papatay siya, kahit nasa loob yan, kaya niyang ituloy. So regardless, nasa loob, nasa labas, matutuloy yan. Kaya nga hindi importante yung niya Hindi, pinipilit lang. Gusto talaga lang nilang ilagay dyan si PRRD. Kung enough yung influence niya, alam mo, kung enough yung influence si PRRD, baka nakikinig na sana ang sundalo ngayon. It's very obvious. Ano nakinig? May picture pa nga sila magkakasama, Coach Oli. They are very quiet. Yun na nga So doon pala makikita na natin. Parang sinasabi ni Coach Oli, ganito lang yan. Kung may influence pa si Duterte at makapangyarihan pa, hindi na sana presidente itong si Marcos. Matagal nang natanggal yan. Kasi vice president yung anak niya So ibig sabihin, kung may influensya pa, sana nakontrol na yung mga sundalo, mga pulis. Wala na nga. Sabihin, nakaupo pa rin si Marcos ibig sabihin nun, walang kakayanan ang mga Duterte mag-destabilize o gumawa ng kahit na anong aksyon. At hindi na kayang itakas si Pangulong Duterte. Yung after all na sinabi nung kapatid niya, that is enough reason na dapat mag-submit na sa AFP, even sa cabinet members, ito si Bongbong. Doon pa lang, kikita mo wala na Wala na yung enough influence as of the moment. Do you think yung local political issues natin ngayon, do you think kino-consider yan ng ICC doon sa kaso ni Pangulong Duterte? Kasi itong mga sinasabi natin, ito yung mga local na issues natin ngayon. O sa tingin mo, nag-fail ba si Kaufman na isama sa argumento niya nangyayari dito sa Pilipinas? Hindi ko alam kung yung katulad kay Attorney Kaufman, siya pa sinisisi. Actually, hindi ko nabalitaan yun. Pero medyo kung sino man yung gumagawa, masyadong malayo. Kasi dapat, they should understand that this is political nga. Hindi to kasalanan kasi sabi, palakpakan si Kaufman, siya lang ang nakinabang, etc. Possibly, na nakinabang siya. Pero hindi ibig sabihin, hindi niya ginawa yung tama niyang trabaho. Babalikan natin yan kay Kaufman. May gusto pa kayong idagdag patungkol dito sa mga conditions at saka yung mga rejections dyan sa ICC, yung interim release?
Kasi puntahan natin yan mamaya. Kasi yung ano din yung isa rin nila sa mga sinasabi nila yung kaligtasan daw ng mga testigo, ng mga pamilya nung ano daw diyan sa May pera daw. May pera daw si Pangulong Duterte kasi daw yung mga nag-o-organize daw ng mga rallies. I beg to disagree. Ano daw yan? Imposible daw na walang pera yan or walang nag-o-organize yan. So parang ang tingin ng ICC doon sa pag-swell ng mga tao, pagdami ng mga tao sa kalsada, pag rarally, may pera ang Duterte para pondohan yan. Ganon ang dating sa kanila. Di kasi sila nakatira dito sa Pilipinas kaya wala silang alam eh. Puro lang sila base sa media eh. Alam naman natin ang media dito sa Pilipinas bayad. Kaya doon lang pinagbabasihan nila. Bakit hindi nila itry na tumira dito o mag-interview ng talagang tao dito sa Pilipinas at alamin yung mga dapat nilang alamin. Hindi yung bumabase lang kayo sa mga bayad na media. Ewan ko sa inyo. Tsaka napatunayan na ba na merong kaso o may krimen na ginawa si Pangulong Duterte? Di ba wala pa naman? Ibig sabihin, hindi pa siya guilty. Kaya pwede pa siyang, yung nire-request na interim release, automatic na pwede talaga yun. Ang problema nga, dahil malaking isda si Pangulong Duterte, kaya ginagawa nila yung mga ganyang bagay. Hindi, sa tingin mo, dahil lang doon o may involved na pera, Jay? May involved talaga yan. Ang ICC, politika yan Talagang may nagpupondo dyan na hindi nila basta-basta gagawin yan din May in-expose si Senator Bato, di ba, na yung mga investigador ng ICC dito, doon pa daw sa hotel ni Zaldico noon na check-in, no? So, pala dati nabalita yun Tsaka sobrang yaman ng mga kalaban ni Pangulong Duterte ngayon. Trilyon ang nawawalang pera sa kaban natin. Diba? Na hinahanap ng taong bayan. So gasino lang ponduhan, kahit 10 billion, 100 billion, yung ICC na yan, buhay na sila. Kagaya nung sinabi kanina ni RG, wala na dapat yung ICC na yan kung hindi dahil kay Pangulong Duterte. So talagang nagkakaroon diyan ang nangyayari diyan hindi yung hindi proseso talaga ng batas kundi proseso dahil may nagpopondo diyan. May nilalaanan niyan ng malaking pera talaga. At yun ang nakikita ko diyan kasi kung walang napapala ang ICC kay Pangulong Duterte, wala silang pakialam diyan. Unang-una, yung suporta ng tao nakita ng ICC sobrang lakas. Talagang mahal na mahal nila si Pangulong Duterte. So doon pa lang kitang-kita na ng ICC yun. Tapos ngayon parang ang inano nila ayaw nilang palabasin yung tao. Talagang may nagpopondo diyan. Talagang baka nga hindi lang bilyon Hindi papalabasin yan. Alam bakit? Ako nalabasan, wala silang kakainin. Diba? Ang nakakainis lang, Kuya Nana. Bakit? Ginagastusan ng Pilipinas yung kaso niya. Kasi wala namang, link ko lang, galing mo sa ICC, wala kayo maglinis. Diba? Yun yung gusto nilang palabasin. Oo, pero walang maniniwala ron, diba? Kaya, ang Pilipinas lang ang pumupuhay sa ICC na yan. Pag nakawala pa si Duterte, wala na silang pag nakawala pa si Duterte, kung nila sila ayaw ko nila ma-abolish na sila. Kaya nakatakot sila. Yan lang. Ito, before tayo mapunta doon kay Kaufman, gusto ko lang malaman yung opinion ni Banat. Kasi si Pangulong Duterte, before yung hearing, nag-wave siya ng kanyang right para mag-appear. Do you think, Banat, in-expect na din nito ni Pangulong Duterte kasi hindi niya pinresenta yung sarili niya Kasi alam naman natin, si Pangulong Duterte sigurado medyo nangayayat na yan. Talagang kasi nagde-deteriorate na nga daw yung health. So, sa pagkakakilala mo kay Pangulong Duterte, tingin mo, alam niya na itong magiging desisyon and ano kaya ang reason behind sa hindi niya pagharap dito sa
ano na to, sa chamber na ito? One, alam niya na political. Second, sabihin ng alam niya ng political, alam niya na hindi mapapagbigyan. Pangalawa, ayaw siyang kaawaan. Ayaw ni PRRD ng ganun eh. Yung parang ang dating is kakaawaan siya o bibigyan siya ng importansya. Hindi niya gusto yan. Yung mga ganong eksena. Ngayon. Ayan o, yung waiver. Ito nga sa screen, yung kanyang waiver. Ayaw niyang humarap. Alam niya. Alam niya na walang mangyayari dito. Tsaka, yun na nga, yung sinabi ni Bay, hindi naman tumadrama eh. Pansin natin, di ba, yung cheque before, hindi katulad nung, ano siya iba siya talaga sa ibang politiko. Yung iba, pinagmamalaki, ultimo bigas, kailangan nandoon pangalan. Hindi style ni PRRD yan eh. Hindi siya optics na tao. Hindi siya naghahanap ng atensyon. Hindi siya parang si Boying na gusto laging press. Hindi siya ganun eh. Siya organic. Mahal siya ng tao, hindi dahil labas siya ng labas. Organic. So, alam niya, wala siyang i-expect doon. Hindi niya kailangan magpaawa. Hindi niya kailangang ibalandra yung pagmumukha niya. Kayo na mag-decide. Parang hindi niya hinayaan na iparada siya ng ICC. Yes. Kasi syempre, makikita, matutuwa lalo. Nakita niyo naman, may mga video, nagpapalakpakan yung mga nanay ng mga adik, ng mga adik. Sabi nga mga senior, bakit puro daw senior yun eh? Nagpapalakpakan. So syempre, pag nakita pa nila, do you think hindi dinignify ni Pangulong Duterte kanilang siyahan? Makita siyang... Yes. Kuya, alam ni PRRD eh. Kaya Alam ni tungkol kay napapalakpakan ng mga naalala ng mga Adik. Alaalala mo sa anong sila? Yung nakamali na script. Naalala ko na naman eh. Papalatan ko kayo mamaya. Naalala ko siya eh. I remember this woman. Ayun. I remember you English Tsaka ano? Pinost ko yan eh. Nagbayaran. So, mamaya Kuya Alco. Tsaka ano, lahat sila parang nakamas. Bakit nakamas yung mga? Yan na-observe ko eh. Nakakapagtaka yung ano. Ito talaga si attorney Pukerat yung kamukha nung ano. Yung isa pang nasa gilid, talagang tinatakip niya yung buhok niya mahaba. Tinatago. Nakita niyo ba yan? Yan, sir. Ikaw, sa pagkakilala mo kay Pangulong Duterte, Si PRRD, iniisip nyo pa lang ngayon, iniisip nyo pa lang, pinagdaanan nyo na yan. Gagawin nyo pa lang, naisip na niya na gagawin ninyo. Kaya, hindi ipifeed ni PRRD yung mga orgasm ninyo para makita na napapahiya si Pangulong Duterte. Napapahiya ang kanyang pamilya. So, para sa akin, sa politika, wala nang tatalo dito kay PRRD. At kung patas lang ang labanan, nakalaya rin si PRRD. So, ito ay pamumulitika kahit anong gawin ni Kaufman. Hirap na hirap si Kaufman dahil nga ito'y politika. Pero kung kung patas lang, kung usapang abogaduhan lang ang laban, wala na yan. Nakalaya na yan. Kaso, may pera na involved dito. Madagdag ko lang yung mga namatayan dyan, nakikiramay po kami sa inyo. Pero ako, payo ko lang sa mga nanay, turuan nyo yung mga anak nyo maging adik. Tapos isisisi nyo kung kaninong pulis o kung ano. Hindi. Dapat accountable ka rin. Ginawa mo ba yung pagkananay mo or pagkalola mo doon sa mga anak mo o apo mo? Dapat hindi mo hinayaan maging adik yan. Ikaw nagpalaki, kasalanan mo yun. Kung yan ay lumaki at dapat ay dahil adik, walang dapat sisihin kung hindi ikaw. Sinabi Sinabi to ni Pangulong Duterte na alam niya na kung ano yung kanyang kahihinatnan sa kanyang pagtatrabaho para sa bayang Pilipinas, sa kanyang paglilinis sa mga katiwalian, sa droga sa Pilipinas. Alam niya na babalikan siya nito kasi syempre, matatapos ang termino mo pero ang mga magnanakaw dito sa Pilipinas, hindi naman nauubos yan, hindi naman natatapos ang termino ng mga yan So makikita natin si Pangulong Duterte na parang inaano niya na ayaw niya talagang payagan na itong mga kawatan na ito mamayani. So dahil doon, nakakulong siya ngayon dyan sa ICC. Yes. So, di ba? Jay? Balikan ko yung kanina, yung doon sa mga nanay. Yan. Mabibilang mo talaga Mabibilang mo yung tao dyan. Biruin nyo yun,
ilang milyon ang sinalba. Ilang milyon ang sinalba ni Pangulong Duterte nung panahon niya sa pagiging presidente. Ilang milyong Pilipino ang sinalba niya para maiwas sa kapahamakan at unang-una nga dyan yung sa droga. Tapos yung pinapaniwalaan ngayon ng ibang tao, yung iilan na yan, yung ilang mga nakaupo na yan dyan ng mga nanay. Dito naman sa mga nanay na to, hindi natin to masyado silang, kasi alam naman na natin na sumusunod sila. Halata namang by script itong nila Etong ginagawa nila dito, mapapansin nyo pa nga dyan. Yung iba, halos mata na lang, yung iba kahit nga mata, hindi mo makita. So, natatakot, nahihiya. At may isa pa nga dito na sinasabi na delikado daw yung buhay ng mga yan kapag nakauwi si Pangulong Duterte. Kung iisipin nyo maigi, bakit nung panahon... Hindi nga natin kilala mga yan. Ang unang-una, nung nandito si Pangulong Duterte sa Pilipinas, bakit hindi niya na agad din mga yan? Tapos kapag nakabalik, tsaka lang magiging panganib si Pangulong Duterte sa kanila. Pero merong dyan, sabi nila, bakit daw yung mga Pilipino sa dahig may paiyak-iyak pa? Ano masasabi niyo dyan? Pero bago tayo magpatuloy, mag-break muna tayo. Okay? Pagbalikan natin yan, pag-usapan din natin yung reaction naman ng mga pro-Duterte sa nangyari sa ICC. Ano yung reaksyon sa hindi pagpayag ng ICC chamber na apila sa interim release ni FPRRD? Ni Duterte? Opo. Tama. Malungkot yun. Kasi karapatan niya yun, matanda na yun. Supposed to be dapat payagan na siyang bumalik sa bansa. In fairness naman, hindi lang naman siya yung presidente sabihin natin nag-corrupt or may ginawang mali. Everybody naman gumagawa ng mali. In terms naman sa corruption, di ako naniniwala na corrupted yung mind ng dati nating presidente since marami siyang nagawa during his reign. So, depende sa tao, pero sa akin, hindi ako agree doon, dapat pinauwi na siya. Dapat meron sila, di ba may mga process pa yan, mga processing na kung hindi siya pinayagan, dapat may makagawa ng paraan si VP Sara na makalabas yung tatay niya para naman na kasi may edad na matanda na So dapat nagpapahinga na lang dapat sa bahay di ba? Kailangan po siyang makalabas sir kasi kailangan po natin si FAG kasi siya po yung hindi po siya sir, kumbaga siya po yung mabuting tao, siya po yung namumuno yung namumuno sa atin na yung makatulong po sa mga kapwang mahihirap kagaya ng hindi po siya corruption sir, maganda po yung pagkikitungo niya about sa pamumuno dito po sa atin sa Pilipinas. Nakakalungkot. Siyempre may edad na siya. Dapat na lang siya. Palayain niya. Kahit may kasalanan siya. Siyempre mo sa akin, masakit kasi si PRRD kasi para sa akin lang kasi siya yung kumbaga sa mga tao na siya yung nagbago dito sa Pilipinas. Kaya masakit para sa akin na hindi siya na desisyon na makalaya ng pansamantala. Masama. Kasi hindi siya pinayagan. Sa tingin ko po, okay lang naman po kasi syempre, yung kaso niya po, kailangan pong maimbestigahan kung talagang merong kasalanan or kung mapatunayan man na may kasalanan talaga siya, is syempre mananagot ko dun sa mga kaso na ilalatag sa kanya. Hindi talaga patas kay Duterte yan. Pangalawa is political motivation kasi yung nangyayari kaya tingin ko hindi patas yung hindi sang-ayon sa interim release na temporary release. Unfair naman kung hindi mo bigyan ng pagkakataon yung tao. Yun lang yung bigyan lang ng pagkakataon ng tao. Ang ko lang, bakit hindi nila pinayagan?
wala namang kasalanan si Duterte. Kung tutusin, andyan ang government eh. Ayan oh, nagnanakaw sila, ayaw pa bumaba. Eh si Duterte, walang ginawa. Kung hindi, nagpakatotoo lang siya nung pamumuno niya. Ako, against ako sa pamumuno niya. Dahil nawala ng mga adik. O ngayon, bumalik ang adik. Presidente natin, adik. Sa totoo lang, sad. Kasi, yun na, marami namang nagawa si PRRD sa bansa natin. Kaso lang, hindi talaga maiwasan na may, kumbaga, yun. At saka, sana dito na lang siya kasi matanda na. Maging alerto at handa tuwing may bagyo. Upang manatiling ligtas, narito ang ilang mahahalagang paalala. Manatili sa loob ng bahay. Iwasan ang paglabas, lalo na kung malakas ang ulan at hangin. Mag-imbak ng pagkain at malinis na tubig. Maghanda ng emergency kit. Manatiling updated sa lagay ng panahon. Maghanda ng mga flashlight at extra baterya. Panatilihing fully charged ang iyong cellphone. I-secure ang mahahalagang dokumento sa waterproof na lalagyan. Patayin ang kuryente, gas at tubig kung may banta ng pagbaha. Alamin ang iyong local emergency hotlines. Putulin o tapyasan ang mga sanga ng puno na maaaring mabuwal sa malakas na ulan at hangin. Lumikas agad kung inabisuhan ng mga otoridad. Maging ligtas at maging handa sa panahon ng kalamidad. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng SMNI. Maging ligtas, maging handa. Narito ang ilang paalala kung sakaling tumama ang lindol. Maghanda ng emergency kits na may lamang flashlight, pito, first aid kit, tubig at pagkain. Alamin ang emergency exits sa inyong bahay, paaralan o opisina. Habang lumilindol, magtago sa ilalim ng matibay na lamesa upang maprotektahan ang sarili sa mga nahuhulog na bagay. Lumayo sa mga bintana at mabibigat na gamit na maaring mahulog. Kung ikaw ay nasa labas, lumayo sa mga gusali, puno o poste na maaaring matumba. Kung ikaw ay nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Pagkatapos ng lindol, gamitin ang hagdan sa paglabas ng gusali at huwag gumamit ng elevator. Maging alerto sa aftershocks at manatili sa open space kung kinakailangan. Maging ligtas at maging handa sa anumang sakuna. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng SMNI. At nagbabalik ang programang Vox Populi, ang boses ng bayan. Ayun nga, naputol tayo kanina doon sa katanungan. Kasi ito, umiikot to sa mga netizens. Nakikita natin sa mga comment section na parang nasisisi si Attorney Kaufman. Do you think nagawa ni Attorney Kaufman yung kanyang trabaho? And mayroon pa nagsasabi mga banateros na dapat Pilipino ang inilagay natin na bugado kasi mas naiintindihan ng isang Pilipino yung sitwasyon ni alam mo, sinagot ni Panelo yan eh. Sabi ni Panelo, pwede naman si Kaufman, pero dapat merong Pilipino na nakakaalam nung sinabi ni Duterte kasi nga daw nakakalimutan na ni Duterte yung mga binitawan niyang sinabi na salita noon. So dapat may kasamang Pilipino. Kanino naman bang kampo yan? Sino na naman ba yung... Iba-iba eh. Kahit yung mga subscribers natin, mga followers natin, parang sinasabi na si Kaufman has a lot of explaining to do. May mga ganun na post tayo nakikita. Lalo-lalo na yung mga nag-comment, yung mga
mahirap kasi magsalita basta-basta kasi iba rin ang pinagdadaanan ni Kaufman eh. Sinasabi na nga natin lagi na ito'y pamumulitika. So, kailangan din mag-adjust ni Kaufman. Kung abogaduhan lang, magaling talaga ito. Kung pinopolitika, yun ang mahirapan talaga kahit sino abogado. Yun nga ang problema dyan. Hindi maintindihan ni Kaufman. Ako sa tingin ko hindi maintindihan ni Kaufman na this is political. If this is political, ang context niyan, Pilipinas. So, dapat may Pilipino siyang kasama. Yes. Not necessaryong palitan kasi kailangan din naman ng Pilipino na maintindihan yung way. Kasi sa ICC, hindi katulad ng court natin eh. Iba yung way of presenting the evidence. Iba rin yung sa baligtad eh. Sa Pilipinas, ang nag-accuse ang magpatotoo. Dito baligtad. Kailangan ikaw mismo yung mag-prove na ikaw ay inosente. So magkaiba. Pero sa tingin ko dito, tama si Banat Bay, pero tinitingnan ko rito, yung pamilyang Duterte, yung first family, mukha namang confident yung mga anak, si Sara, si Baste, sila Pulong. So, kung merong problema kay Kaufman, sigurado to tanggal agad. Wala pa namang confident, Bob. Confident. Confident. Hindi, kasi ito, meron ng statement. May statement sila eh. Sabi, the family accepts the ICC Appeals Chamber's decision with peaceful hearts. We will continue to work with the defense team on the case. Palagay ko, alam din ng mga anak na talagang wala silang aasahan dito eh. Working with the defense team. So, sa sinasabi na, sa nakikita natin, mukhang yung pamilya Duterte, confident sila kay Kaufman. Yeah. Pero may mga nagsasabi kasi na... Alang saglit, masingit ko Ang problema, si BP Sara confident din dati doon sa adik. Dati. Baka baka may mali. Pero ito, na to, kasi syempre tatay mo na yun nandiyan dyan. Eh. May lalawa ko, ilan ba yung lawyer halong mismo na ICC? Ilan ba sila? Yun ang hindi natin sure, pero alam ko, may parang alam ko yung isang anak ni Sal Panelo kasama sa legal team, legal counsel ni Pangulong Duterte. Kasi kung mag-isa lang si Kaufman, lukil ako. Lukil talaga eh. Tsaka kahit anong galing ni Kaufman, kung kontrolado naman yung ICC na yan, wala talagang magagawa dyan si Kaufman. Kahit sobrang galing niyan, sobrang talino niyan, siya na yung kilalang lawyer sa buong mundo. Kung yung ICC na yan, kung may nagko-control dyan, na para wag makalabas si Pangulong Duterte, useless pa rin ang pagiging magaling ni Kaufman. Tama. Oo. Kasi ito, may nakikita ko mo nag-aaway sa social media. May kumakampi kay Kaufman, may umaaway kay Kaufman. Unang-una, ito confident talaga yung pamilya Duterte. Kasi sinabi kanina ni Coach Oli. Binet naman ni... bakit naging confident naman si BP Sara kay Ngagba? Ito kasi, buong pamilya na ito Buong pamilya. Unang-una, na magsasalita dyan kung may mali na ginagawa si Kaufman, yung mga Duterte, lalo-lalo si BP Sara Duterte, na isang abogado. Sinasabi mo may nag-iintriga? Malamang, mayroon dyan kasi nag-away sila. Alam naman natin, mataas talaga ang emotions ng Duterte crowd ngayon kasi syempre gusto nila maging paborable talaga sa kanila so maghahanap talaga yan pagka ikaw ganun pag galit ka sa mga loob mo, maghahanap ka ng masisisi. Correct. Normal na naman yan. Human nature yan. Normal na reaction ng tao. Siguro ano kaya ang say ni Kitty? Yun yung concern ko. Ano kaya masasabi ni Kitty? Yun ang malalaman natin sa mga susunod. Wala tayong doon sa mga nag-iintriga. Nararamdaman natin. Nagre-react tayo doon sa... kahit naman din ako, yun din ang una kong reaction tama kaya yung mga pinresinta ni kasi nakalagay doon the defense failed to, laging ganun. So normal yung reaction na yun. We understand the feeling. Kaya lang ako, naisip ko naman kasi na political nga Yes. So, kahit sino pa yung abogado ilagay mo dyan, kahit buhay mo si Miriam Defensor Santiago na napaka-expert sa international law, ilagay mo dyan, dahil nga, sabi din ni Boying Rimulya, it's a done deal. So, palagay ko, lahat ng ilalatag ng depensa, babasagin lang ng ICC. Isipin mo na lang, itong mga judges, parang si Claire. Kahit anong sabihin mo kay Bongbong, tama. Yun lang yun. Ganun lang. Lahat na sabihin mo kay Duterte, mali. Kaya kahit anong gawin nito ni Kaufman, dahil nga political, so ganun ang punta.
Talagang doon ang dali nila. Babagsak at babagsak talaga doon na hindi nila bibigyan ng interim release si Pangulong Duterte. At saka isa pa nga, napapansin ko talaga dito kay yung reaksyon ng mga Pilipino is natural. Kumbaga maiinis at maiinis talaga. Dahil iba yung nararamdaman natin ngayon eh. Tapos si Pipi Sara ginigipit pa. So, yan pa ang nangyari. natin, very emotional ang Philippine crowd and gusto nila na yung emotions nila maipasa doon sa mga judges ng ICC. Kailangan maintindihan ng sambayan ng Pilipinas na Europeans itong mga to, hindi to nagpapasa sa drama. Iba yung ano nila, kultura nila kasi sinasabi natin. nila, kailangan Pilipino ang abogado para kaya lang, ayun na nga, kahit sino nga talagang ilagay mo dyan, sa tingin ko, ICC, wala. Wala talaga. Tsaka sa tingin ko dito sa ginawa ni PRRD na hindi siya umarap, dalawang bagay eh. Ayaw niyang magalit yung mga supporter niya sa mga kalaban na mga politika. At the same time, ayaw niya bigyan ng pagkakataon na pagtawanan siya. Kasi sigurado, kung makikita mo si PRRD sa base sa kinukwento ngayon na pumayat, na gano'n yung kalusugan niya, medyo lumala, magagalit talaga. Maraming magagalit ng mga supporter niya na matitrigger talaga yung galit at mananawagan na pauwiin si PRRD. Ganun talaga yung pakiramdam ng mga Pilipino. Kasi tayo mapagmahal, yung iba lang kasi nadadala ng droga kasi pagka medyo nag-iiba. Ang kultura ng Pilipino mapagmahal, magalang. Pag gumamit ka na ng droga, iba na. May sasabihin yata si Jay kasi parang mapapauwi daw si Pangulong Duterte. Mapapauwi? Anong kondisyon? Yung kanina, no? Pero, yun nga, dahil nga dyan, mapatungkol dyan sa mga, sa mga supporters sa mga Duterte na medyo naging emotional ngayon, may kasabihan nga dyan libo ang nagagalit sa mga Duterte, pero milyon ang nagmamahal sa mga Duterte. Yun yung talagang ngayon na nakikita din natin. Saan mo nabasa ang kasabihan Si Manny Piñol. Sinabi ni Manny Piñol yan. Yan yung statement ni Manny Piñol na only thousands of Filipinos ang nagagalit dun sa mga ginawa niya. Pero millions of Filipinos yung naapektuhan, naging maganda Hindi pala kasabihan, may nagsabi. Kasi nagsabi may kasabihan si At ito pa yun kanina, yung sinasabi nyo na pag nag-resign daw si BP Sara, may posibilidad daw na makauwi si Pangulong Duterte. Pakanalang yan. Nasabi ni Attorney Conti na may konti. Konting utak. Yung kamukha ni Kukairat. Di ba yun? Mga kalawikura, magkakaliwalaan yun. Ba't naman linawin natin yung pukirat mo, Yun yung na-deny sa Dubai. Baka sabihin nila, nagmumura ka Kukairat. Ayun. Kamukha niya, mas magalang mga kamukha, walang magalang gagawin hamayan. Grabe. Sila kuyo? Yung pagkumapa si Sara, ano yung mata? Lolokohin mo, mapa ka. Tapos, pakakawalan namin tatay mo. Tapos, magpumapa ako. Tapos, magpumapa na kuya ako si Sara. Isa trap! Trap yan. Trap pala yun. Ang bubutol na naman. Makakahama tatay mo. Hindi naman ganun si Sara, di ba? Ano yan? Bobo ba yun? Lawyer yun Ano it's a rap? It's a trap. Trap. Kami nahuli ka. Pakala ko rap. Ako na ako na Kahit translate na namin. Kumisin po yung kalawang ilong ko Ilihip ko na ako. Kalokohan yun sila ni Loli Conti po erat na. May kalokohan yun Hindi sa pinawanak kahapon. Okay? Welit ayok na. Wala lang ganun. Pero nakausap ko si Mayor Baste tungkol dito. The last time na nagkita kami. Tinanong ko siya na kung ano bang in-expect niya dito sa nangyayari sa ICC. Talagang silang family. Kaya kung makikita ninyo yung yung kanilang statement, kalmado Talagang in-expect na nila to. And I think si Pangulong Duterte also is expecting this. Sabi nga ni Pangulong Duterte, di ba? Kahit na ikulong niyo ako, nagawa ko na lahat ng mga dapat kong gawin para sa Pilipinas. Yes. Pero so wala akong pakialam. May dalawa ko sa'yo. Ano ba pokil sa amin naman? Ako. Alam mo, na-imagine kita. Ang pogi mo nung pandemic siguro. Bakit? Paano man alaman? Paano man alaman? Kasi face mask beauty ka Ginamit yung mukha ko Maganda yung mata. Hindi, maraming magaganda nun. Nung panahon nung... nung ilalis na, wala na.
Pero yun nga, sinabi ni Baste na yung hopes nila dito sa nangyari sa tatay niya, ano na yan? Kumbaga, hindi na nila masyadong tinataasan. Ine-expect na nila talaga na yung tatay nila dyan na yan mamamatay. O as in yun talagang ine-expect nila. Kasi nga, alam talaga nila na dinala si Pangulong Duterte dito for a reason. Ang reason na yun is talagang takutin yung mga susunod na mga leaders ng Pilipinas. Bawal na kayong gumawa ng mabuti dahil kapag kalaban, mas malakas talaga ang pwersa ng ng kadimonyohan, kadiliman sa Pero ako kuya, naniniwala ko ha. Kung naniniwala ka sa miracle. Oo naman. Naniniwala tayo dyan. Naniniwala ko. Kasi may nagkakahan ko siya. Sabi ko, sana makauwi siya. Kasi lahat ng mga kasama ko ulit ng Manateros, nakausap na siya. Hindi ako hali. Hala mag-uwi mo. Para may pagtatakbo ka. Nagtatakbo ako kaya nakasama na loob mo kan. Hindi, wag ka mag-alala. Dalawa naman kayo eh. Hindi, pwede ka sumunod doon. Gusto mo? Ipadala ka namin sa Actually, okay lang ba yun? President Marcos, okay lang. Palit na lang kami ni Maraming matutuwa niyan. Nakikita ko, nagpalit kayo. Oo. Padaan eh. Iba exit. Si Jay na lang, ipadala natin. Salubong muna, salubong. Nakita naman na yun. Iba ang entrance sa exit eh. Sa exit sa likod. Wala rin. Wala rin yung magkikita. Alam. Lugi, no? Lugi. Pero naniniwala ko sa miracle. Oo naman. Wala yung posible. Pero tingin ko. Sa oras naman na mangyari yun, kagaya yung sinabi ni Baste, nandyan na talaga, yung mamamatay si Pangulong Duterte. Baka yan na rin yung katapusan ni Marcos pag nangyari. Malamang. Palagay ko yan eh. Parang, syempre, bilang... Sino nagsabi? Si Baste. In-anticipate lang naman nila yung worst case scenario. Kasi syempre, ikaw naman, di rin naman tayo tanga para hindi makita na... Kumbaga, meron silang political prisoner si Pangulong Duterte dito. Kasi boss, dadami pinaguhugutan yan. Dahil yung nangyari doon sa tatay ni Bongbong may possibly may hatred yan. Kasi doon din tinangay yung tatay niya gamit ang ibang bansa. May influence na ibang bansa yun At tinayaang mamatay doon. So, syempre, ikaw nakikita mo yung tatay mong ganon, dalawa lang ang reaction mo. Hindi mo napayagang mangyari ulit yun or maghihiganti. Possibly may paghihiganti to Ako hindi naniniwala dyan. Wala namang pagmamahal sa tatay yun Tama. Si Marcos, si BBM. Hindi naman niya mahal tatay ni Pero kuya, hindi niya nga kilala kapatid niya May pagmamahal pa ba sa tatay niya? Pero kuya, Consoli nagkataon lang. Nagtataka ako. Bakit may nangyari sa tatay nila, kay Marcos Sr. Bakit nila kinaganti ngayon sa mga Duterte? Ano nagawa ni Duterte sa mga Marcos? Same thing. In-expose sila sa mga katiwalian nila. Okay lang yun. Hindi, alam mo, ang bitter kasi, tingnan mo ang dilaw. Pag bitter ka talaga, pag galit ka sa mundo, lahat ng galit ka. Tingnan mo yung ginagawa nila ngayon na kitang-kita na nilang mali si Bongbong dahil sa galit nila kay PRRD, kinakampihan nila si Bongbong. Ganun pag may hatred Saka ganito yan Nakain ng galit, sir. Unang-una, yung mga kriminal lang talagang sinagasaan ni Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas. At sabi ni Amy, adik nga yung kapatid niya. Yun. So doon pa lang, maaring may posibilidad na itong si Marcos Jr. ay isa din sa mga talagang ulo ng mga sindikato sa bansa. Yan yung pinakaano natin na imbis na ang gawin sana ni Marcos ay ipakulong yung mga dilawan na matagal nang bumaboy sa kanila, ang ginawa yung presidenteng may ginawang mabuti sa bansa natin. So sa madaling salita, alam naman na natin na puro mga dilawan ang mga humahawak ng mga kriminal sa bansa natin. So, gusto rin nilang maranasan ni Pangulong Duterte yung naranasan ni Joma Sison noon. Diba? Si Joma Sison, ilang taon dyan sa ICC. Pero yun naman, ayaw nang umuwi ng Pinas noon kasi nga, ayaw ibigay ng ICC. So talagang ganyan yung yan. Pero di ba nakauwi sa Goma? Nakauwi yata siya, Ayaw, impyerno. Gusto siya, gusto siya pauwiin. Nakauwi siya. Namatay na siya sa impyerno. Patay na ba siya? Nakauwi na. Sinundo na siya ni Sa Titaning. Ni Lucy. Patay na siya? Seryoso, Patay na. Tagal na
Hindi mo alam? Sumukayin pa natin. Nakauwi siya bago mamatay. Hindi, doon na siya nilibing sa, sa Netherlands na. O kaya nga may mga sinasabi, isang issue ngayon sa mga netizen, si Pangulong Bongbong Marcos daw pinipilit pauwiin yung mga nagtatagong may kaso sa Pilipinas. Dito, samantalang si Pangulong Duterte walang kaso sa Pilipinas, ipinadala doon sa ICC. Kabaliktaran. Gumagana raw yung justice system, no? Ang galing, no? Gumagana daw ang justice system, kaya umuwi sila dito. Samantalang, meron naman tayong justice system dito, walang kaso si Pangulong Duterte dito, pero pinadala niya doon. Baka sinabi ng tatay niya yan. Inconsistencies talaga yan ng mga... Sabi kasi ni Amy, di ba, addict? Sabi ni Amy, nagdodroga. Pero alam niyo ba sa mga inconsistencies ng na addict? pwedeng ba pauwi si Pangulong Duterte? Sabi ni Panelo, kung magdesisyon daw yung Supreme Court. Oo, kasi yun na nga, meron tayong isang nagumalaw ang Supreme Court, Banat Bay, pinag-explain na yung mga sangkot dito sa pag-kidnap kay Pangulong Duterte. O do you think, Banat Bay, yung sinasabi mo yan, yun yung gusto kong itanong na pangalawa may magagawa ba kung halimbawa mag-rule ang Supreme Court na na mali yung proseso, ibalik dito yan? Do you think yung ICC makikinig yan and meron bang power ang Supreme Court over ICC? Yan yung sinasabi ni iba, wala daw power ang Supreme Court. Pero lagi niyong tatandaan, wala na tayo sa ICC. So ibig sabihin, kaya lang naman nandyan yan dahil isinuko ng Pilipinas. So, kung magdidesisyon ng Pilipinas na illegal yung ginawa nitong yung dinimanda, sila Torre, pag nagsabi ng Supreme Court daw na yan na illegal, meron siya mga binigay na desisyon ng Supreme Court na binawi at naibalik dito sa Pilipinas. So, posible daw na ibalik yan si Pangulong Duterte basta sinabi ng Supreme Court na mali yung pagdala doon. Ang tanong dyan, meron bang magagawa ang Supreme Court? Ang tanong dyan, gagalaw ba ang Supreme Court? Ang tanong dyan, kasi baka mamaya patay na yung kabayo sa kanila ilalatag yung damo. Ang tanong dyan, maaasahan pa ba natin ang Supreme Court natin? Hindi, pero ngayon naman kasi meron kahit pa paano, di ba, yung pinakita mo, yung pinost mo, may lumabas na na hinihingi yung sagot. Yan nandiyan nga. Ayan. Mga damay dito, Lucas Bersamin. So, nilaglag na nga ito, nadamay pa. Paano yan? Crispin Rimulya, yung magkapatid na Rimulya, si Marbil, Torre, Minardo Guevara, Tansinco, Enrique Manalo. Sana lang kung bilis-bilisan. Bilis-bilisan nila. Pero naman, magkakaroon lang yan ng siyempre, ang pero tanong... anong kaibahan nito? Banat doon sa resolution ng Senado, di ba? Meron din namang resolution ng Senado. Iba kasi yung resolution yung resolution hindi naman yun hatol Ito kasi, magiging hatol to na, illegal yung ginawa nyo. So, silang final say, Supreme Court Pag sinabing illegal yan, Marcos has to follow. Yun. So, Marcos has to follow. Paano yun, boss? Yung Supreme Court pa, kaya nilang pasunurin ang AFP at PNP. Pwede. Sila ang Susunod pa sila. silang pinaka arbiter. Okay. Pag inutusan nila at sinabi lang mali yan, kailangan yung gawin yan, pag hindi ginawa ng AFP o PNP, magkakagulo yan. Hindi pwede yun sila sa batas. Pero ito nga, merong desisyon ng Supreme Court tungkol sa yung impeachment ni VP Sara. Pero makikita natin, yung mga mambabatas natin, parang ayaw i-honor yan. So ang kung tanong, dito sa atin, parang dito pala sa Pilipinas, hindi na ino-honor. Meron din, ang pinagtataka nila, bakit nung umpisa pa lang, hindi gumalaw ang Supreme Court? Yun na nga Yun yung isang pinagtatakahan ngayon na, months. Bakit nung nakikita nyo na ganyan ang gagawin kay Pangulong Duterte, hindi kayo gumalaw? Tapos ngayon, katulad niyan, may na pinagsasalita na etong mga pinasasagot na. So parang nagdadalawang isip yung yung Supreme Court kasi kinakalampag din sila ng taong bayan Remember, it's all political. Siyempre, tao rin ang mga nasa Supreme Court. Noong time na yon, hindi pa naman ganun yung yung pressure. So, hindi sila magsasalita kaagad, hindi nila alam parang na-caught off guard yun biglaan yun Kaya nga minadali Tapos, ngayon iba na usapan. Ngayon, ang usapan, medyo
yung administrasyon ni Marcos medyo ano na. So, hindi ko naman sinasabi na ganun lahat ng Supreme Court mag-isip pero syempre somehow may epekto yan sa human as a human being, not as a judge. Pero as a human being, meron yang epekto sa kanila na medyo tagilid na to. At remember, ang taas ng rating ni BP Sara Duterte. Yes. Ang problema dyan, kung nagdesisyon ng Supreme Court na utusan na ibalik dito si PRRD, kung ayaw naman ibalik ng ICC, ano kayo mangyayari? Hindi pwede yun. Paano kapag sakit ng ulo siguro ni Bongbong Marcos yun. Oo nga, tama. Diba? Kasi SC na yun Kasi yun nga, maganda yung tanong mo. Kasi ideally, we do not have control over ICC. Kasi sabi mo, hindi tayo member state. Kasi kahit hindi tayo member state, kinuha nila si Pangulong Duterte dito sa atin That's a wrong premise. Hindi kinuha. Yun nga ang konsepto natin, binigay natin Tinanggap lang nila, pero binigay natin. Kaya nga yun ang pinalalabas ng administrasyon ni Marcos na hindi kinuha, hiningi. Nakita nyo ba yung desisyon na binasa ni SAS na galing sa ICC? Na tayo ay may confidential letter na sinulat sa ICC para mabigyan ng warrant kagad. So tayo ang humingi. Baliktad doon sa pinapalabas ng gobyerno ngayon na na hiningi daw ng ICC. Sinungaling talaga. Parang ginamit nila yung mga pronouncement ni Pangulong Duterte na, sige, anuhan niyo ko. Para pananagutan ko lahat. I am responsible sa lahat. Ganun siya. So ginamit nila yun. Yan yung inano niya. Kaya I don't think na magsasabi ang ICC pag sinabi ng Supreme Court natin na yan din ang sinasabi ng nila Panelo, imposibleng hindi pumayag ang ICC. Kasi magiging diplomatic issue yan. Sandali, illegal yung pagkadala dyan Bakit nyo hindi ibalik sa amin? Yes. Magkakaroon ng problema dyan pag hindi binalik. So, Pilipinas talaga, makakapagbalik ay PRRD sa Pilipinas. Yun. Gobyerno ng Pilipinas. Ang question na lang, bibilisan ba ng galaw ng Supreme Court? Kasi mahina na, tandaan nyo mahina na si PRRD. Bago pa kinidnap yan, mahina na. Lalo na ngayon, wala siyang kausap. Ang masaklap pa dito, baka wag naman sana, halos lahat naman na nakokontrol na ng administrasyon yun sana ipakita ng Supreme Court sa taong bayan na may sarili kami dito. May may puso kami sa trabaho namin. Diyan po mapasok yung Vox Populi. Kasi siyempre, ang Supreme Court, susunod pa rin yan sa voice of the people. Kaya nga sa tingin ko kung bakit naglalabasan ngayon yung mga ganyan. Kasi nakikita nila yung tao, medyo na sa kay Marcos. Parang wala na. Hindi na ganun. Pati kahit kapatid, kumukontra na. Kaya nga importante ang boses natin, mga kababayan. Importante, hindi tayo nananahimik. Makikita yan. Remember, tao yan, may puso ang mga nasa korte. Hindi naman, kahit masabihin natin they are professionals, pero may puso pa rin yung makikita nila. Sandali, parang mali ata yun Diba? Yung sinabi pa ni Boying Remulla, na kahit na palayain daw ng ICC, si Pangulong Duterte, hindi daw nila tatanggapin. May mga ganong pronouncement ng gobyerno May ganun Pero sabi ni Claire Castro, the International Criminal Court has already made its decision and the palace respects it. So kung maglabas kaya ang Supreme Court ng decision, i-honor kaya ng palace. Kasi ito si Boying. Sabi ni Aimee sabi ni Aimee. Adik daw yan. So susunod ba yan? Hindi nga makapagpa-drug test yan Susunod kaya yan doon sa Pero magagalit ang tao dyan. Lalo na yung mga legal luminaries. Hindi pa magalit ang mga legal luminaries ngayon? Ngayon, siyempre, kasi ang inaano pa rin nila, Supreme Court So parang yun pa rin na magdi-decide. Pero pagkaisipin mo imaginein mo na lang, nagdesisyon ng Supreme Court, illegal ang pagdala nyo kay Pangulong Duterte, tapos hindi sumunod si Marcos. Aba, iba usapan na yun. Sabihin, hindi sumusunod itong si Marcos sa desisyon ng Supreme Court. Maraming magagalit nun. Kahit hindi siguro pro-Duterte magagalit. At mukhang mangyayari din talaga ito ang sinasabi ni Banat Bay, kung lalabas yung desisyon na pabor sa mga Duterte, ang problema nga, meron ng mga in place na mga batas na hindi sinusunod nito yung administration na yun. Nangyari na yan sa KOJC, naalala nyo? Yes. Naglabas ang korte ng desisyon na, lumabas na kayo diyang mga 5,000 pulis.
Alis na kayo dyan. Nag-celebrate na tayo. Naalala nyo yun. Nagkakantahan na tayo. Supreme Court yan. Kaya lang yung Hindi Supreme sinunod. Court yun. Oh. Iba kasi pagka local, kaya nga ang lagi nilang dyan, may appeal pa eh. Pag Supreme Court, iba na usapan dyan. Medyo mabigat. Mas mabigat yung utos. Sana nga sumunod to sila Boying. Dahil baka ibendalo. Oh, yun alam naman natin, yan ang ano eh. Ang problema natin, yung ombudsman natin mismo, parang inuutusan tayo na umiwas sa tax. Kasi yung tax, avoidance is, wala daw kaso, okay lang to, hindi bending the law. Tax avoidance versus tax ano tawag doon? Evasion. Ang problema dito sa mga to, kila Claire Castro, pagkapabor sa kanila, yung statement or yung pangyayari, pumapabor sila. Pag hindi, ngak-ngak sila ng ngak-ngak. Yun ang problema. Kasi, pagka gobyernong gumagana yung pera, mahirap ipaglaban yung tama. Dahil ngayon, nilalaban natin ng taong bayan ng tama, pero walang nangyayari dahil kapangyarihan pa rin nila ang Tsaka sure natin to mga brothers itong sinabi ni Auntie Claire, sure natin to. Kasi baka mamaya may decision ng Supreme Court, tapos bigla na naman nilang babaliwalain, bigla nilang babaliin. Kasi palaging nagkakaano to, palaging to nakakalingkot. Lalo to si Claire, hindi nakikinig sa Supreme Court. Oo, palaging palaging pasaway to sa Supreme Court tong si Auntie Claire. Palaging bumabalik. Pero actually, ang tanong talaga, hindi dapat kay Marcos. Ang tanong, sa military at saka sa pulis. Isa pa yun. Pag nag-utos ang Supreme Court at hindi sumunod ang presidente, ano kaya ang gagawin ng law enforcement? Diba yung tanong mo na yan is hypothetical kapag ka naglumabas yung desisyon ng Supreme Court. Ang problema nga, meron na nga mga in place na batas na bina-violate itong mga nasa posisyon, pero itong military natin at itong mga kapulisan natin, tahimik. So, gaano kataas yung hopes natin that if ever lumabas itong desisyon na to, nasusundin talaga ito ng mga nasa gobyerno? Because again, sa nakikita talaga natin, itong government natin, wala talagang sinusunod na batas. Sila na ang batas. Sila na ang batas ngayon. Kasi tandaan nyo meron yung Supreme Court. Yung executive. Hindi tayo nag-o-oppose kay Banat. Supreme Court. AFP. Ginawa na ng taong bayan yung dapat. Kailan gagalaw kaya itong mga ito kung patay na? Kung meron kang ganitong picture. Hindi ba na mga nakangiti pa? Actually, nung lumabas itong picture na to mga banatero, siniisip talaga ng tao because merong trillion peso march bukas na makakaliwa ang nag-organize. Ayaw nga nila. Ang tawag dyan, anti-Duterte rally. Yes, anti-Duterte rally because ayaw nilang ayaw nilang Marcos resign. BP resign, BP Sara resign lang sila. Pero ito kuya, pa dito sa AFP. Pero kuya, yung bukas hindi ko ramdam. Ano yun? Concert? Concert ba? Anyway, wag kayong pupuntagan Ilan kayo. Okay? Meron tayo. Actually, may inorganize banat ba sila Jimmy Bondok dito sa EDSA. Pero yung bukas, yung mga pupunta dyan sa kung saan man yung... Bukas nila kuya. Bukas meron silang inorganize dyan. Usually naman, peaceful rally lang naman lagi pag Duterte. Pero sagutin ko lang yung kung sakaling hindi sumunod ang Supreme Court doon sa si Marcos sa Supreme Court. Meron pa namang isang hustisya yung nanggagaling sa langit. Yan. Ayun. Yung pinakamalupit. Yan, pagka tinanggal yung hininga mo habang natutulog, medyo ka na. Lalo na pagka yung siyempre, yung high na high ka na sa Hindi pangyarihan. Hindi kaya natatakot tong AFP dahil baka mabunyag yung 15 billion na ghost project nila. Isa rin yan. Kasi biglang lumabas din yan Hindi kaya hindi sila masyadong makakilos dahil doon sa isyong 15 billion na... Marami nga nagsasabi dito na mga nagko-comment, pera-pera lang daw yan. Ano sa tingin niyo dyan? Palagay ko talaga. Dapat yan ang isunod ni Saldico na topic. Sa laki sa laki ng perang ninakaw nila. We're talking about hundreds of billions, actually trillions of pesos itong ninakaw nila. Hindi talaga malayo na mabili nila lahat. Mabili nila yung mga kriminal, mabili nila pati yung mga lumalaban sa kriminal. Kaya siguro ganyan ang nangyayari, Boss Tino. Kasi kung madumi sila,
dinumihan na nila dinumihan lahat ng ahensya ng gobyerno. Oh, hindi ka mo pwede pumalag. Tumanggap ka, madadamay ka. Kaya nangyayari. Sa sindikato inilubog nila sa putik lahat ng ahensya ng gobyerno ngayon. Alam mo, ang matindi nga dyan, yung tama yung sinabi ni baka may alam si Zaldico. Ayun. Malay nyo. Hindi kasi si Libiste, Congressman Libiste, may nilabas siya yung mga insertion. 1.3 lahat ng mga from congressman, senators, lahat. Si BP Sara Duterte lang daw walang insertion. Wala. Kasi hindi naman talaga siya nakikialam sa budget. So, baka may alam to si Zaldico kasi remember, siya ang chair. Pag ikaw ang chair, ikaw ang naglalagay ng lahat ng insertion. Yes. Baka may alam si Zaldico na insertion dito sa, alam na natin. May request lang ako kay Zaldico. Ayan, sige, yan. Yung video mo, medyo tanghalian mong konti. Kasi tulog pa ako nun Gising na kami noon. Pag-gising ko, mga 2 p.m. Sabi nga ni Claire, pwedeng AI daw yan. Gawa ng nagbago daw yung kanyang Tsura. Tsura. Lightings lang yan Oo. Mahina talaga utak ni Auntie Claire. Alam mo, sinagot ko yan sa vlog ko masama bang tumaba? Masama bang humaba ang buhok? Yung mga kasamaan ko nga sa Banateros, weekly, pagkita ko, tumataba Di ba? Hindi naman, ngayon lang ba kayo nakakita ng taong mahaba buhok at tumataba? Hindi lang tumataba, umiitim pa. May pinapatamaan na naman kayo, ha? Mabigat to nga. Itong huling inilabas ni Zaldico, mabigat ito. Kasi dinamay niya na, di ba, nung nakaraan, anak. Mayroon daw insertion. Sabi ko nga, matindi itong si Sandro Marcos kung totoo ito sinasabi ni Zaldico. Kasi si Bongbong at saka si Romualdez naghati daw sa 56 billion. Grabe, no? Pero itong si Sandro, solo niya yun. Wow. 50 billion na insertion niya. Sana all. So, tindi Espre niya yun Si Sandro. Espre mo yun. Actually, baka piling ko magpapa-opera yan Kaya naman. Baka magta-trans mo. Papa-opera sa transman. Kaya dapat, nananawagan tayo kay Zaldico. Ilaglag mo na lahat. Palagay ko. Pero kuya. May sinabi si Claire Castro na hindi mo na sila sasagot. Antayin mo na daw nilang matapos. Kasi noon, bawat sagot nila, kayang i-counter. Kina-counter ni ni Zaldico Tandaan nyo yung unang revelasyon ni Zaldico na 100 billion na insertion ni Bongbong, dininay nila yun nung una, pero kinonfirm ni Ping Lacson na totoo yun. Tanong-tanong, kung sakali meron siyang isusunod, anong gusto niyong isunod niya? Kung may alam siya, yung tungkol sa AFP o sa mga sekretary? Meron akong alam, pero sa vlog ko na lang sasabihin. Akagawan pa ako ng vlog nito Ako gusto ko yung ipakita na ni Zaldico yung video nila na habang naghahatian sila. Ni Romualdez. Meron kasi yun Meron yan? Meron yan siguro. Kuya, papalukan ko lang yung kura ni Zaldico. Halaha ko nila AI. Lumaunang ko yan parang nakakalot na, Hulas. Pare, ikaw pa naman, nilabas mo na yung kalokohanan, unti-unti. Siyempre, napag-blooming ka na yan, di ba? Napapawasan ka na ng kasalanan Yung stress mo. Teka, may kasalanan pa ba to? Bakit? Mga pakawit no? Grabe naman kayo kasi. Ako yung ganun yung tao Parang user, parang drug user. Kung nagbabago ka na, gumaganda na yung palat mo, di ba? Pumapogi ka na. Yeah. Si Jay, hindi pa nagbabago, ganun? Bago na yan, na yan. Marami pa tinatagong kasalanan. Yun lang. Hanap pumalit sa lahat yung ayusin halo ko. Tsaka isa pang question nila, Dan, bakit hindi daw nagpapalit ng coats yan? Yung pinakita niyan, dami raw Totoo ba yun? Yung pinakitang maraming ganong kulay? Sorry talaga, Claire, pero maluwag ang tornilyo mo talaga. Sabi niya, ito daw ay isang patunay na hindi lang isang araw ginawa itong mga video ni Zal. Sino ba nagsabi sa'yo na ginawa niya lang isang video? Nag-a-assume ka na naman ito talaga luka-luka. Walang pinatutunayan yun. Ibig sabihin, walang pinasisinungalingan yung bago-bago na itsura niya. Kung pabago-bago itsura. Ito nga, ito wala talaga to sa ulo. Katwiran yun Tsaka isang page ang pinag-uploadan. Paiba daw yung sasalita Hindi issue na kung ngayon mo ba ginawa lahat yan or kung yung laman ng video. Ang issue dito, yung sinasabi ni Zaldico, hindi yung mukha niya, hindi yung nung unang video yung nilabas.
mukha siyang stress. Pangalawa, naging fresh. Hindi naman na yun yung issue dyan. Ang issue dyan, yung sinasabi niya. Correct. At kung matatandaan nyo, maputol kita, Master, yung kay Lisa, na sinabi dati ni BP Sara, eto na ngayon, sinabi na rin ni Saldico. Kung matatandaan nyo, sinabi dati ni BP Sara, yan yung about sa, yung about doon sa may tumawag sa kanya, si Lisa Araneta Marcos. Naka-video call pa sila ni BP Sara. Yung may inuutos may inuutos si Lisa kay BP. Nung panahon yan? Sa DepEd yan. Yung sa sobre-sobre. Sa mga sobre-sobre. Pero matindi rito, dinadawit si Lisa Marcos doon sa smuggling ng sibuyas. Sino ba ang nag-open? Pero may point yun Ibig sabihin, talagang tumatawag. Tumatawag talaga. So mayroon siyang involvement sa mga kaperahan. Pero dito sa sibuyas, tsaka dyan sa agrikultura, banat ba, tandaan mo. Di ba, ikaw ang nagsabi sa amin yan. Si Bongbong Marcos, presidente pa si Pangulong Duterte, gusto niya nang hawakan yung DA. Na hindi binigay ni, hindi binigay ni PRRD. So, sino ba yung senador ngayon na naglabas ng mga pangalan na ini-involve dito sa, sa smuggling ng sibuyas? Tsaka lowest form of yan Kay Rapi Tulfo? Oo, nabigyan na naimik. Siya ang naglabas ng pangalan ng Michael Ma. Dahil dun sa Michael Ma na yun, lumabas yung pangalan ng kapatid ni Lisa Marcos. Nalaman pa na yung opisina ng Michael Ma at saka opisina ni Lisa, iisa. So yun yun Tapos biglang tumahimik. Bigla siyang tumahimik. Yun hindi ko malaman. Bakit? Biglang wala siyang... Again, ang nagpa-imbestiga ng PCSO, yung linggo-linggo, mayat-maya, nananalo. Nagpataas lang ng presyo. Nawala din. Senador na ba siya noon, Boss D? Senador. Inimbita sa Malacanang. Nakita sila may picture nga. May picture. Yun, kaya na alam. Pagkatapos doon, wala na. At ito balikan natin yung kay Saldico. Kung sino man ang isang tao na credible na magsalita kung ano talaga nangyari sa budgeting ng Pilipinas, siya yun Kasi siya yung gumagawa ng mga insertion. Siya ang gumagawa ng... Siya inuutusan ni Martin Romualdez and Bongbong Marcos Jr. Trabaho yun ng APRO. Trabaho niya yan. Alam mo yung sagot sa ni Lisa dun sa sinabi ni Saldico is the lowest form of defense. Ano daw? Atake lang. Atakihin lang si Saldico. Wala naman silang pinakita na, ito, ay hindi totoo yan, ito, hindi totoo yan, hindi totoo. Wala. Denial lang laging talaga. Deny mo, tapos pasa mo sa kabila. Kaya ngayong palaging sinasabi ni Auntie Claire na, ay wala yung sapat na katotohanan. Walang lang, kwentong ingay lang yan. Kalimutan na daw. Salita lang. Yung depensa na ginagawa nila, ano ba? Di ba salita lang din? Denial. Wala naman silang pinapakitang, ito yung sinabi na Saldico, ito yung dokumento na magpapatunay na ganito ganyan. Speaking of ganyan, merong isang isang reporter na nagtanong kay Claire Castro, hindi po pwedeng kalimutan natin yan kasi pera ng taong bayan yan. Kailangan namin ng paliwanag. Tingnan mo, magkano pera mo sa bahay mo? Magkano? Walong wala kang pera. Walo CCTV sa bahay? Sa bahay. Iba CCTV nito Nangungupahan. Iba. Alam ko CCTV mo, yung maraming ganon. Tapos yun, magkano? 50 billion? 50 million. Million. Wala kang pambiling CCTV. Si Lisa Marcos, nung sinabi ni Saldico na involved siya sa smuggling, hindi siya nag-deny. Hindi siya nag-deny. Sabi nga niyan, wala yan. Mag-selfie na lang ako kasama ng mga law students na ewan ko kung anong tinuturo niya ron. Pero si Sandro Marcos, nag-deny. At nag-subject pa sa sarili niya sa investigation sa ICI. Ano masasabi niya? Isa pa yan. Papasubmit niya yung sarili niya sa ICI. Sino nagtayo ng ICI? Sino naglagay ng tao sa ICI? Sino may gusto magkaroon ng ICI? Sino nagpondo? Tatay niya. Sino nagpondo sa ICI? Tatay mo, lahat mo yan Pambira, niloloko. Maniniwala lang ako, itong ICI wala rin kayo silbi, mga inutil din kayo Itong ICI, hanggat hindi kayo magla-live, walang kwenta yan. Kaya kung magpapaimbestiga ka, Live nila yung tingnan natin. Tingnan natin. Ako, duda ako dyan na ilalive. Tapos lalabas lang doon. Inosente si Sandro. Dapat kasi ganito na lang ginawa ni Sandro. Dapat, nagdala ka ng media, pumunta ka sa bahay ng tatay mo, tapos nagsumbong ka. Kasi yung ICI, sino pumili ng mga tao dyan? Tatay mo.
Sino nagpopondo? Tatay mo. Lahat yan, tatay Lahat. sa tatay mo yan. Eto. So kung ano man yung magiging desisyon ng ICI, tatay mo pa rin ang may desisyon nun. Correct. Taka, hindi lang naman yan ang akusasyon sa kanila. Hindi lang naman yung corruption ang accusation sa kanila, yung drug use. Bakit kaya niyang i-subject yung sarili niya sa ICI, pero sa drug test? Oy, that's a good point, ha? Oh, maganda yun, ha? Galing mo dun, ha? Iba? Iba yung punto, eh. Kalim mo talaga. Sinabi ni Marcos, di ba? Banat ba? Tingin mo. Bakit sa ICI magpapasubject siya to investigation? Pero sa drug test, buhok lang yan, ha? Wala na daw siyang buhok. Wig na daw yun. Wig na. Kaya hindi na sila magpapaano. O, di ba yung rason naman ulit? Pero alam mo, ito yung ang sinasabi ni Saldico, bakit naman daw tayong mga Duterte supporter ay masyadong naniniwala. Hindi kasi there is an evidence. Yung sinasabi ni Saldico na pagkukulimbat o kasama doon sa smuggling, nasa gaay. Hindi lang yun. Isipin mo dumami ang import. Ang purpose, pababain yung presyo. Bakit lalong tumaas? So, ibig sabihin, along the way, may dinaanan. Yes. So, ito isang Zaldico, sinasabi niya, ang dinaanan si First Lady. Felina Salinas. Gina Salinas. Diyan sa... Felina Salinas. Sa Hawaii. Aloha. Aloha. Ate Ito, Eng, sana Senator magkita ng tayo Hawaii, ulit. JC Hawaii. Sana mapapunta ang buong Banateros dyan. Ayun! Yun ang importante sa lahat. Sana makita niyong nakaano siya. Beach body pa naman kayo, no? Siyempre. Okay. Yung kay, sige, boss Hindi, na. yung sinabi nga may sinabi rin si Bongbong Marcos, flash natin sa screen, you cannot steal from the Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. Wow. Sa kanya pa talaga nanggaling na. Ina-address niya ito kay Zaldico. Noong hindi pa sila inaano ni Zaldico, sinusumbong, parang ayaw nilang pauwiin si Zaldico, no? Parang ayaw nilang papanagutin, Pero nung nakahalata si Zaldico, actually Banateros talaga. Ang unang-una, kahit na maraming kaso si Banatbay, sinabihan na natin talaga yan si Zaldico, papatayin ka ng mga yan, sigurado ako. Ikaw ang gagamitin ng fall guy ng mga yan. Kaya buti na lang, nakinig. Ayan na, naglalabas na siya. Galing, no? Naglabas siya ng kanyang mga nalalaman. Tinrabaho na agad. Ayan na. Freeze ang assets. Katulad ng wini-weaponize na yung mga batas. Kasi ginawa nila yan kay Tevez. Dali, biduking mo naman. Mamaya masatin na supposedly yung talanugol ni Sangkay makakapagbayad ng utang natin. Sobra-sobra pa yun. Di ba? Yun ang sabi nila. Pag nanalo si Marcos, bayad ang utang natin. Sila pa nagbenta ng ginto. Binenta yung ginto natin, pambihira. Speaking of napakagaling ni Baste, Banatbay. Kahapon, nasa Maynila si Bongbong at umamin siya. Sabi nga niya, napakagaling ng mayor nyo dito sa Maynila. Na may pangako ang gobyerno na 1 milyon pabahay sa loob ng 1 taon. Hindi nagawa. Si Isko, Si Isko. 200. 3 months. Maynila. Ilang pamilya. Ginawan ko nga ng reel yan. Grabe. Sinend ko kay Isko. Yung reel. Ang sagot ni Isko. Nawala ng mic? Hello? Check. Pagka binabasa mo dito, no? Wala yung mic. Interpret ko, sabi niya, adik yung kausap ko. Mga ganun. Di mo naman nabasa Hindi ba yun? Kung may political will kasi talaga para magbigay ng magandang serbisyo sa tao, kaya naman kasi. Ang problema, kung yung political will para lang durugin yung mga kalaban sa politika. Wala mangyayari. Alam mo, maganda yung yung condominium ni Isko. Napasok ko yan Nag-vlog ako doon sa isa sa units nila ng condominium. Napakaganda. Isipin mo sa Maynila. Na medyo parang antanga naman ng komento ni Marcos. Nagkomento pa siya talaga ng gano'n. Sabi niya nga na gagawin niya daw si Isko na housing czar. Kasi nga, napakaganda ng ginawa niya doon. So, ayun nga, pag-amin na yun, ang incompetence mo. Pinagmukha siyang tanga ni Yorme. Mas marami sabi niya, naiinggit nga ako kasi sinasabi ni Yorme na yung isang housing na ginawa nasa 3 months, 200 plus units. Imagine mo, 3 buwan, Banatbay, 200 plus units. Pangako rin to di ba? Pabahay. Panaginip lang namin yun sa NHA at DHSUD.
Wait lang. Mabilis. Si Yorme nagawa niya. Bakit? So dito, makikita mo talaga, itong si Presidente. Kulang yan. Wala. Mali. Di ba hindi siya natutulog? Paano siya nanaginip? Mali yung quotation nyo. Pakibago yan. Fake news yan, ha? Nakalagay dyan, ikaw, Yorme, na mag-in charge ng Pilipinas. Pilipinas. Oh, para Yan. mabilis ang pub. May lagay dyan, Pilipinas. So, ibig sabihin yan, tama na naman yung sinuportahan natin na si Mayor Esco noong last 2022 election. Ang Kasi isa pa may resibo nakakatuwa dito, kagaya sabi mo. Ano yan? Yung kanina sinabi mo. Na paano siya nananaginip, di naman siya Oo natutulog. nga, paano ka nananaginip? Panaginip lang sa amin yan. Nasa kanya lahat ng ano. Ito hindi sa pagmamayabang, ha? Mas marami pa akong pabahay kay Marcos. Yun. Ayun. Ang tagal na nating inaantay yan. Hanggang ngayon wala pa rin. Yan? Ano, pabahay o binahay? Uy, sandali. Pabahay mo ba yun o pinabahay niya? Yan. Ano? Speaking of, meron pang isang mainit na issue ngayon. Yan. Itong Banat Bay, magkano ba ang ginagastos mo pag Noche Buena? Kasi kami, pag Noche Buena kami ni Banat Bay sa Japan. Oo, ang laki ng ginagastos ni Banat Bay. Hindi ubra yung 500 pesos, pero grabe, no? Ganito kababa talaga ang tingin ng gobyerno sa mga Pilipino. No? Parang Pasko na nga lang inaantay ng mga Pilipino para Mag-celebrate. No? How can you celebrate kung titipirin mo naman, hindi ba? Parang, Yun yung hindi nila maintindihan eh. It's not about doon sa budget. It's the season eh. Yung dahilan na kung bakit nagsiselebrate ang bawat Pilipino. Yan yung inaabangan mula January, inaabangan na yan ng mga Pilipino eh. Yung Pasko, yan yung lahat ibubuhos namin, pati bonus namin, ibubuhos namin. Parang gano'n eh. Tapos biglang sasabihin, sapat na kayo dyan sa 500, okay na yan. Hindi, pag addict, pwede na yun. Kasi hindi ako kumakain ng mga addict eh. Oo. Magkano ba lowest ngayon? 500? Oo. Bakit addict ba to? Addict ba? Sino ba yung nagsabi niya addict ba? Mga addict ata pinatutungkulan niya eh. Sabi pa nga ni Ayan. Auntie Claire, depende na lang. Ay, dyan ako na, diskarte. Dyan ako na-offend kay Auntie Claire, ha? Mag-chapsoy na lang, tapos bihon. chapsoy, tapos yung chapsoy, lagyan mong bihon, pansit na yun. Tumatawa pa Toyo. siya. Pinagtawanan niya, oo. Tumatawa pa siya. Ito yung istorya ng tunay na galing sa mahirap kasi itong mga katabi ko galing sa mga mayayamang pamilya na to eh. Bata pa ako, yung 500 pesos, kulang sa Noche Buena. Ngayon pa kaya? 500 pesos sa akin lang yan eh. Kulang. Paano yung pamilya ko? Hindi, yun na nga yan eh. Baka kasi iniisip na iba na 500 each. Hindi Pag sinabi mong 500, buong pamilya. So, sabi mo na average ng pamilya sa Pilipinas, 4 o 6. Baka single, pang single. So, kahit single ko. Pwede siguro yan kung gin ang kanilang Noche Buena. Diskarte nga eh. Painumin mo para makatulog na. Gin at fried chicken. O kaya pulburon, tapos nasa loob ka lang ng kwarto. Nako, mahal yun. Sinasabi ko kanina, lowest 500 daw ngayon eh. So 500, tama na. Sabi nga nung mga na-interview. Pwede yan. Pwede? Pwede yung 500 na yan kung lahat ng mga Pilipino naka-Baker Slim ni... One meal a day. One meal a day. Pero wala malabo 500 eh. Ano kakainin dyan? Sabi nga nung mga na-interview, gawin namang 2,000 siguro. Kaya nga, di ba, minsan lang to eh. Minsan lang yung Pasko sa isang taon. Actually, yung iba, pinapangutang pa nga nila yung ihahanda nila. Tapos sasabihin mo, hindi, kasya na yun sa inyo yung 500. Diba? Actually, brother kami dalawa, experience eh. Pag magluluto ako ng ulam, 500, kulang eh. Kulang? Usang ulam pa lang ha. Lakas mo kumain eh. At ito pa nakakainis dyan. Bakit ito parang tinitipid tayo pero nakaraan lang nag-party-party sila sa Malacanang Correct. Mga artistang Book launching nga lang ng First Lady. 500 lang daw gastos doon. Buffet. Everyday daw may buffet dyan. Hindi naman sila kumakain. King crab dyan. yung masaklap. Parang nag-alog-lulukuhan lang eh, no? Dahil pagkain, hindi makakain. Pero alam nyo ba nahulaan ni BP Sara Duterte yan? Oy. Yung 500? Kaya yung pinamigay niya doon sa party natin, suka, para may suka na doon. Konti na lang bibilin ko. Dagdag mo. Ikaw, yung bareta, dagdagan mo na lang. Yung bareta, pinapmalim ko Pinapmalim ko. Pansit Canton yun sa akin. Hindi naman mapapaanis yun eh. Parang nauli kami 5 harak na pero mahal ko. Ay, may moment hapon ko, may time ko makatamkap ng ganun. Sabon? Kaya galit na ako kaya hilin na. Ang galing. Nakahapon nila na kurakot. Kung kurakot yun, ayoko na naman. 100 pesos. Ay, nako.
Ayan na. Diyan tayo nagtatapos. Ano, Boss Dada? Dito nagtatapos. Ayun, bilis ng oras. Para kayo pa. Gusto niyo pang So, extend? Maglalay na lang tayo kanya-kanya. Maiwan ka na lang. Di ba, huwag kayo magalala. Kung nabitin kayo dito sa Vox Populi, may mga, may mga social media accounts naman. Si Banat Bay, Paring RJ, si Sir Jack, si Jay Guevara, Master Judea, at saka si Coach Oli. Pwede kayong manood dyan. I-like, follow, and share ninyo yung mga vlogs ng Banateros. Ayan, at dito nagtatapos. At syempre, yung mga balita rin na nanggagaling dito sa SMNI. Ayan, syempre. Sa DCAR 1026 yan. Sa vlog ko pala, abangan ninyo. Mamaya, na-interview ko si Saldico. Si Saldico mismo. Interviewin mo na. Oo. Malay nyo naman. Ma-interview natin dito. Dito mismo, magpunta rito. Si Aimee at saka si Saldico. Puro polis na agad dyan sa labas. Malay mo naman. Ayan. Sige, at dito nagtatapos ang episode ngayong araw ng Vox Populi, ang programang daluyan ng tunay na boses ng bayan. Abangan ang susunod na episode sa Sabado, December 6, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, dito lang sa SMNI. Vox Populi, ang boses ng bayan. Sa bawat sulok ng bansa, may kwento, may boses na nais marinig. Ito ang programang nagbibigay daan sa mga tinig na madalas ay hindi naririnig.